Tungkol nga po dito kay BP Sara Duterte, sabi ng mga DDS, walang kurap, malinis ang pamilya Duterte. Pero bakit tila ganito ang nangyayari? Bakit unti-unting nagsisilabasan ang mga kalokohan nila? Kung malinis nga ba sila, bakit takot sila? Ito na naman po tayo mga minamahal kong mga kababayan na kung saan may panibagong issue na naman, may panibagong nahanap na naman. Tungkol nga po dito kay BP Sara Duterte, sabi ng mga DDS, walang kurap, malinis ang pamilya Duterte. Pero bakit tila ganito ang nangyayari? Bakit unti-unting nagsisilabasan ang mga kalokohan nila? Kung malinis nga ba sila, bakit takot sila umarap, sa ICI, Kaya naman, ngayon ipaparinig ko sa inyo ito, mga minamahal ko mga kababayan, para malaman nyo, So grabe po ito dahil ghost student, hindi po ghost project. Ganun pala, Akala ko ghost project lang. Meron din palang ghost student. Kaya i-play natin para marinig nyo po. Ako, ito mga kababayan. Ako, wala nang ang kwentang vice presidente. Ako, wala pang kwenta na naging DepEd secretary. Alam naman natin mga kababayan, hindi po naging maganda ang pagpapatakbo ni dating DepEd secretary o vice presidente sa DepEd mga kababayan. Ayan, panoorin niyo po ito mga kababayan. At gusto lamang muli nating pasalamatan dahil napag-usapan ang tungkol sa ghost students. Maraming salamat dahil sa pagpasok po ni Secretary Sani Angara sa DepEd. Ito po ay na-discovery. At kung gusto nating malaman, magkano po ulit yung na-save natin dahil sa inyong pag-discovery ng ghost students? Over 200 million. Maraming salamat at Ayun, 200 million. Nako, laki, di ba? So, ghost student, Yun yung akala ko, ghost project lang ang meron. Pero, nangyayari din pala to, ghost student. Grabe. Kaya ngayon, mga DDS, anong masasabi nyo dito? Lagi nyo sinasabi, ang Marcos, ang Bongbong Marcos, ang korap. Lagi nyo sinasabi, ang presidente, ang pasimuno sa mga nangyayaring korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Hindi nyo man lang naisip, hindi nyo man lang na nakikita, kung ang presidente ay korap, isa sa mga isipin natin, Kung presidente ang korap, hindi ba dapat hindi niya ito isisiwalat, hindi niya ito papaimbestigahan itong tungkol sa mga ghost project, Dahil kung siyang pasimuno, siya rin ay mapabilang, Siya rin ang babagsakan, nitong nangyayaring korupsyon, Kasi siya rin ang ituturo, So ibig sabihin, kaya niya ito ginawa, kaya niya siniwalat dahil alam niya sa sarili niya na malinis siya, hindi siya kasama sa mga gawaing ganun, Isa pa, isipin nyo, kung presidente ang isa sa mga korap, hindi ba dapat ang mga nahuhuli ay malapit din sa kanyang puso? Malapit din sa kanya yung mga taong mahuhuli. Pero bakit ganun? Ang mga nahuhuli at ang naiimbestigahan ay malapit sa dating admin. Di ba? Yan na lang isipin natin. Pero bakit ganun? Pag nahuhuli yung mga tao na malapit sa puso, ng dating admin, ang itinuturo si Marcos, ang presidente ang itinuturo nila ng mastermind. Bakit ganun? Pero ni minsan wala tayong nakita na nahuli na malapit sa puso ni PBBM, kundi puro malapit sa puso ng mga Duterte, di ba? So ang itinuturo si PBBM. So parang isipin bakit ganoon, di ba?
Napakadali lang isipin eh. Kasi madali lang namang magturo, di ba? Lalo na kung wala namang matibay na basihan, wala namang matibay na ebidensya. Lalo, katulad din ng sinasabi nila, ang mga Marcos ay adik, bangag, at ang supporters nito ay tinatawag din nilang bangag, adik, no? So, alam nyo, no? Nakakatawa dahil paulit-ulit lang nila sinasabi mula nung start ng campaign, lagi sinasabi bangag, adik si BBM, no, si Bongbong Marcos. Pero hanggang ngayon, yun pa rin yung ginagamit nilang panira. So ibig sabihin, lumang tugtugin na yan, 2026 na, baka naman may maisip kayo, baguhin nyo naman. Kasi nakakasawa na marinig bangag, 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 adik, adik. Di ba? Okay, mga kabangag. No, di ba? Kasi alam nyo po, no, ako, no, sabi nyo, nabudol kayo ni BBM dahil ibinoto nyo. No, pwede ko rin sabihin na nabudol din ako ng iniidolo nyo. Dahil, inendorso ko mismo dito sa channel na ito ang iniidolo nyo. Di ba? Naku, yan tayo eh. So, meron pa isa. Pakita ko sa inyo. Napakaganda to na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon, ating huwag matutunghayan ang unveiling ng project marker ng Camalaniugan Bridge na pangungunahan ng ating mahal na Pangulo. Inaanyayahan po natin ang ating DPWH Secretary Vince Dizon, ang ating buting Governor Edgar Aglipay, Apari Mayor Dominador Dayag, Camalaniugan Mayor Isidro Cabatu upang samahan ang ating Pangulo. At the count of 3, Mr. President, 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Kahit na umuulan, magandang araw pa rin ito dahil nabuksan na natin itong napakaganda na tulay. I think this will serve as a model for many of the other bridge projects that we will be seeing around the country. At nakakatuwa dahil napakalaking bagay ang paglagay ng ganitong klaseng tulay dahil as all of you here are well aware, it cuts the travel time imbis na umiikot na napakalayo para tumawid ay nandito na yung ating Camalaniugan Bridge. So I congratulate the Public Works for their very good work here and to see that everything was completed on time and on budget, and despite all of the other issues that we are having to deal with, patuloy pa rin ang kanilang naging trabaho at kaya naman nakarating na ang araw na ito na binuksan natin ang Camalaniugan Bridge. And as I said, pag nakita ito lang Gob Egay. Kapag nakita ng lahat ng ibang gobernador ito, sasabihin, bakit kami wala kaming ganyan? Yung kapitbahay mo sa Isabela nagtatampo na dahil bakit lahat daw yung tulay mo mabilis na tapos. Sabi ko, masigasig si Gob Egay. Kaya't nagkaganyan. But it is a very, very fine day, and I'm very happy that we are able to once and for all open this bridge. We came to inspect it a few weeks ago. I thought it was, akala ko kumpleto na nung nakita natin dahil ganito na ang itsura. Ngunit ngayon ang official opening. And when will it be open to traffic? Today. Oh, okay. Tama-tama. So very good. Congratulations everyone. And I am sure na itong tuloy na ito, ako'y nakakasiguro na ang tuloy na ito, magbabago ang ekonomiya sa magkabila ng tulay na ito. Mabubuksan, maraming mabubuksan. And this will give many opportunities for our mga in the surrounding areas, pabibigyan ng mga opportunities for new jobs, for new businesses. And I'm sure that you will feel the effects, the economic effects in a very, very short time. So congratulations everyone, and what a wonderful day. We are opening the Camalaniugan Bridge. Just take na kaday kaya amin ako.
So yun, no, narinig nyo naman baka maya sasabihin nyo na naman, baka uulitin nyo na naman yung nangyari na inisyon nyo sa ano, no, sa Bukana Bridge, no, sabihin nyo na naman ito plano, ito proyekto ng dating admin, no. So ayan So, yan, sinimulan yan sa kanyang termino at natapos din sa kanyang termino, no? Nakakatuwa, no? Bilang sumusuporta sa Marcos, sumusuporta sa admin, no? Nakakatuwa, no? Natutuwa ako makita na marami na siyang nagawa, no? Sa mga nakikita ko lang na maliwalas sa aking mga mata, sa paningin, no? Kumbaga, nakita ko, no? Ito nga Bukana Bridge, hindi yung Bukana Bridge, kasi masasabi natin legacy din niya yun, kasi sa panahon din naman niya na ginawa, yun nga lang, no, sa panahon din niya natapos, yun nga lang, hindi naman niya pera, no, hindi naman pera ng taong bayan, hindi naman pondo ng gobyerno na nanggaling yung ginastos doon, kundi yun po mula sa China, no. So masasabi natin legacy ni PBBM dahil sa panahon din niya natapos, sa panahon din niya sinimulan. Yun nga lang, hindi sa gobyerno nanggaling yung pondo doon, no? So ito nakakatuwa, no? Nyugan Bridge, no? Nakakatuwa dahil ang pagkakaalam ko diyan umiikot pa sila. So ngayon diretso na yung daan, no? So nakakatuwa dahil makakatipid ka sa oras, no? Hindi ka na bibiyahe ng napakahaba ng oras dahil pwede ka na mag-shortcut, no? Mapapabilis mo na yung oras mo, no? So nakakatuwa, alam niyo po, no, sa mga nakakita kong proyekto, no, sa mga nagsasabi kasi na wala daw nagawa si PBBM. Nako, ang dami po. Katulad na lang po nito, no, Kabanyugan Bridge, no, na kung saan, no, mapapatipid ng oras yung bibiyahe diyan, no, at alam niyo po, no, marami po akong nakakita katulad nung namigay po siya ng ito paulit-ulit na lang natin 'to sinasabi. Kaso nga lang ayaw naman makinig, ayaw naman marinig, makita nitong mga DDS, no? Kasi lagi nila sinasabi wala naman daw ginagawa si PBBM. Tapos addict pa. So alam niyo po, no, ang presidente, no, namigay po siya ng lupa sa mga farmers, nagbigay siya ng kalabaw, no, mga makina ginagamit sa sakahan at sa mga nangingisda naman, nagbigay rin po siya ng bangka, no? Bangka kasama na yung mga lambat gamit sa pangingisda, no? So hindi lang 'yun, meron din siya mga pabahay, no? Kita natin 'yan, no? At alam niyo po ba ang pinaka-the best para sa akin, no, bukod doon sa mga nabigyan, kasi alam naman natin lahat na hindi lahat ng Pilipino ay nabigyan, no, kasi napakaraming tao dito sa Pilipinas. Pasalamat na lang tayo pag isa tayo sa mga nabunot, isa tayo sa maswerteng nabibigyan, no. So yun ang pasasalamatan natin sa ating Pangulo, dahil kahit alam naman natin na ang pera na ginagastos diyan ay hindi naman sa kanya, no, kundi pera natin yan. So pasalamat tayo dahil nabunot tayo at nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon. Yun ang pasasalamatan natin, at dahil ang Pangulo ay hindi po corrupt, no, iniisip ang sambayan ng Pilipino para makaahon sa kahirapan. So ang pinaka-best para sa akin yung Walang Gutom program, dahil napakaraming Pilipino ang nakikinabang dito. Dahil dito sa distrito namin, almost 9,000 yata kung hindi ako nagkakamali, no, every month. At alam naman natin lahat na hindi lang po yan dito sa amin, dahil ang pagkakaalam ko dyan ay buong Pilipinas, no? Maliban na lang kung mayroon pang mga lugar dyan na hindi pa nagkakaroon ng Walang Gutom program. So ang nakakatuwa dito ay 3 years, no? Sa 3 taon po makikinabang yung mga kababayan natin, no? Kahit hindi ako kasama diyan, tuwang-tuwa po ako dahil nakikita ko yung mga kababayan ko na kumukuha ng Walang Gutom program, tuwang-tuwa. Ang saya-saya nila. Masaya na rin ako sa kanila, no? Hindi na ako nangangarap na magkaroon pa. Happy na ako makita ko yung mga kababayan kong masaya at hindi naghihirap. Kasi
kasiyahan ko, ako kasi, madali lang ako mapasaya eh. Makita ko lang yung mga kababayan kong masaya, no? Makaahon lang sa kahirapan, happy na ako ron. Hindi katulad nitong iba eh. Hindi katulad nito, yung mga nanonood sa atin, no? Galit na galit. Hindi lang sila nabigyan, ayun, minumura, no? Sinisiraan ng presidente. So yun lang, thank you.